Matinding pasabog ang yumanig sa bansa ngayong araw matapos kumalat ang balitang ilang matataas na opisyal ng militar ang di umano'y naglabas ng galit at pagkadismaya laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa mga ulat, nagkaroon umano ng mainit na pagpupulong sa loob ng kampo militar kung saan ipinaabot ng mga general ang kanilang pagkadismaya sa direksyon ng pamahalaan at sa mga isyung bumabalot sa kasalukuyang liderato. May mga pahayag pang nagsasabing posibleng magkaroon ng malawakang pagbabago sa loob ng sandatahang lakas kung magpapatuloy ang tensyon. Sa gitna ng mga haka-haka, hindi raw malayong mangyari ang isang military intervention kung patuloy umanong mawawala ang tiwala ng mga sundalo sa pamahalaan. Ilan sa mga dating opisyal na militar ang nagpahayag ng suporta sa mga hinaing ng mga aktibong general, sinasabing panahon na raw upang ipanindigan ang katapatan sa bayan, hindi sa isang leader. Dahil dito, lalong nag-init ang usaping pampolitika at nagdulot ng kaba sa mga mamamayan na nangangamba sa posibilidad ng kaguluhan. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang sa isyong ito at tumangging magbigay ng pahayag habang patuloy ang pag-iimbestiga. Ayon sa ilang political analysts, ang ganitong uri ng sigalot ay seryosong banta sa katatagan ng gobyerno at kailangang maresolba bago pa ito lumala. Sa kasalukuyan, nagbabantay ang publiko sa bawat galaw ng militar at ng administrasyon, habang nananatiling palaisipan kung may katotohanan nga ba ang posibilidad ng isang military takeover. May balita si Miss Sasasot na nagkandak daw ng drill ang Kongreso, naghahanda in case of a military revolution or military takeover. Panoorin natin sandali itong vlog ni Showbiz Chikadoro at mamaya magbigay ako ng reaksyon. Ito ang eksena ngayon sa batasang pambansa. Tila isang drill ang ginagawa at kapansin-pansin na may awtoridad sa loob ng Congress. Ayon sa post ni Sasot ay, nagpa-drill exercise daw sa Congress kanina just in case daw magka-revolution. Kung ayaw ng revolusyon, magkusa kayong baguhin ang bulok na system of liquidation ninyo sa Kongreso. Proper liquidation or revolution, #hindi MOOE pera yan. Kasabay ito ng ang mga supporter ni dating President Rodrigo Duterte, nagpahayag ng pagsuporta sa labas ng Quezon City Prosecutor's Office. So, maraming salamat sa Sasot. Ano ang basihan ng Congress na magkandak ng drill na ganyan? I believe it so dahil connecting the dots, posible, dahil may post si retired General Romeo B. Poques, PMA Class 81, isa sa pumirma doon sa Manifesto of Support demanding the immediate release of Doc Badoy and Ka Eric. Yung post ni General Poques, sabi niya, mabuti ni-release nyo kaagad si Ka Eric at Doc Badoy dahil libo-libong PMAers ang naghahanda na mag-rally, mag-protest with placards dyan sa batasang pambansa. Na mabasa nyo dyan sa, sa post, Facebook post ni General Poques. Dahil galit na galit ang mga PMAers itong ginawa ng Congress, yung illegal detention kay Ka Eric and Doc Badoy. So yun, napraning sila. Maganda. Ito, meron ding retired PMA graduate class 1983, isang vlogger na katulad ko, si Pinoy Survivor. Nako, minora niya ang Kongreso. Sabi niya, the people can shut you down. Your power rests on the people. Mga tao, wala nang tiwala. Mga arrogante kayo. Ganon.
Kaya saludo ako dito sa vlogger nito, Pinoy Survivor. Paki-subscribe naman si Sir Dan ng PME Class 83. Kakampi natin ito, makabayan itong vlogger nito. Okay, huwag kayong mataranta sa Congress, basta gawin nyo lang ng tama. Kung ipagpatuloy nyo ang maling gawain, huwag kayong magsisi dahil retired generals ang mangulo. Sasama ako sa mga PMers. Plus, ang taong bayan, naghihintay lang yan ng go signal. Kaya panoorin natin ang vlog ni Pinoy Survivor habang minumura niya ang Congress na ngayon naprapraning na. You're just be misunderstood. Ako, masasabihin, mumurahin ko pa Congress eh. Buti pa nga, team si Doc Lorraine. Ako, mumurahin yung mga hinayo pa kayo. Wala kayo sa lugar eh. Kasi, people of the Philippines, ang Congress, really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo eh. Kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend. You abuse your power. Simple. Because kung hindi kayong mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo. Hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Nadinig nyo lang yung nagfile ng yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Aba, hindi biro yung nagpirmahan. Panay general. No, nandun pa. Nandun general problem. Sama mo na si General Merchandise, General Upholstery, General Manager, no? Panay, both retired, hindi makapirma yung mga active eh. Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon. Pagka nakita na mga active na yung mga upper class nila, na mga ina-idol nila, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirme. Kabahan kayo. Kaya kinabahan ng Congress eh. Kasi saan to pupulutin pagka hinayaan nyo, mag-snowball to? Kaya, boom, pinakawalan. Kasi yun yung demand doon sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan, masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuhin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, ginagamit nyo para protektahan yung sarili ninyo. O para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo. Gago kayo, wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face do sa what may happen, lalo kayong nabaon sa kumunoy. Lalo kayong mababaon sa kumunoy. Dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo. Dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo, inaabuso ninyo. At ang issue, hindi si Badoy, hindi si Eric, hindi yung SMNI. Ang issue, mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, ang liquidation, accounting and liquidation ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. Nililihis nyo pa yung topic para yung taong bayan maloko ninyo. Hindi loko-loko ang taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You better, yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking
how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kabalbalan, ang walang iya, na walang katorya-torya na resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit dun sa pera, resibo, item for item to the single centavo. Bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million, you 25 million, Senate, Congress, ang inyong gagawin na patakaran. Papatayin ninyo yung nakagawian na kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na palakaran, na kalakaran, tigil nyo na. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you will be shut down by the people of the Philippines through a revolutionary government. And I'm warning you, I am for you, guys. Marami akong kakilala dyan sa Congress at saka sa Senate eh. May mga kakilala rin ako kahit papaano. So, I'm warning you because kayo eh. Umabuso talaga kayo. And ngayon, ililis nyo pa. Babanatan nyo pa SMNI. No, sige, tanggalin nyo na yung franchise. Gusto nyo, summary hearing. Tanggalin nyo na yung franchise. But that will not save you the perception of the people. Akala nyo nakawala kayo? Mga ungas, ganun ng tao. Ganun yung nadidinig ko. Mga walang niya kayo. Kami nagbabayad ng taxes. Kahit nga ako walang ka-pera-pera, sabihin sa US na thank you for supporting BP Sara. O, thank you. In fairness kay Tambaluslos, naging sportman din siya. Hindi siya nagalit. Ismail, kailang mapait niyang ngiti. So, salamat, Crisette Lauretaccio, sa mga ganiting post. Nakakatanggal stress. Marami talagang nagmamahal kay BP Sara. Marami talagang nagmamahal sa mga Duterte kahit saang panig ng mundo. Di ba? Okay. Kahapon ba yon yung Speak Up Day? Nako, ang daming tao na nagpakita. Grabe. Sana maulit pa ito. Speak Up Day. Sana may mag-organize dito sa Cagayan de Oro. Sino bang taga Cagayan de Oro? Kaya mag-organize ako. Mag-Speak Up Day tayo. Okay. Panoorin natin ang video tungkol sa Speak Up Day kahapon para kay PRRD at BP Sara. Sir Chan, kamusta naman po ang kalagayan ng ating patuloy na isinasagawang pagsuporta sa ating former president? So far, sir, ngayon at dumadagsa po ang mga tao na sumusuporta po sa ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sir. Dito po sa Quezon City Circle. Gaano po karami, Sir Chan, yung mga supporters po ngayon na Hindi ko sa Quezon? Sige po. Hindi ko na mabilang kasi yung dala ko hong mga t-shirt dito na piniprint natin na may tatak na we love Tatay Digong and we love Sara, support Sara at we support ka Eric, Dr. Loren Badoy and SMNI. Naubos po eh. And marami, hindi ko na po ma-counting ngayon. Okay. Sir Chan, bakit ninyo bakit nakikita ko kasi, naririnig niyo ako? Hello? Naririnig niyo po, Sir Lorraine? Yes, ma'am. Naririnig mo ba ako, Sir Chan? Parang hindi niya. Yes, Sir Chan. Muli, isa po sa gustong ibahagi ni Ma'am Lorraine, ano po yung inyong pinaghugutan? Kasi nakasulot Yes. Protect Sara. Bakit Yes. Protect Sara? Yun din yung gusto natin Bakit malaman. bakit ganun yung nakasulat sa inyo, sir?
Okay, una, alam natin kamakailan nag-file po ng petition na naman itong si Congressman Franz Castro diyan po sa Korte Suprema. At kung papansinin po natin, kaya sabi natin, protektahan po natin si Inday Sara at hindi ko na papangalanan kung sino tong isang nasa Senado na pinagre-resign. Kung mapapansin natin, maliwanag po sa sambayan ng Pilipino kung sino po yung nagtatrabaho ng matino. Siya po ang tinitira ng gobyernong ito. So, ang sinasabi ninyo, Sir Dan, ay ang tingin ninyo, ang perspektiba ninyo, ang ating Vice President ay endangered ngayon, ay in grave danger ngayon. Tama ba? Base po sa nangyayari, siguro naman nakita lang po ng mga nanonood po natin at tagapakinig, inumpisahan po ito sa confidential fund, Yes. at impeachment, kung ano-ano binabato po sa ating mahal na Vice Presidente, at sinugundahan pa naman ito ng sa kanyang ama, sa ating mahal na Tatay Digong, yung ICC, kaya nga may mga tarpaulin po kami dito, no to ICC, maliwanag naman at alam naman natin kung sino ho yung nasa likod naman po nito at nagmamandi obra po nitong gustong matanggal po ang Duterte para po malaya po sila na magawa po nila ang kanilang gusto dito po sa gobyerno. Sir, wala na kasi si President Duterte sa poder, di po ba? Pero bakit ganun pa rin ang suporta ninyo sa kanya? Uulitin ko lang po yung sinabi po namin. 6 na taon po binigyan po tayo ng kapayapaan. Lagi ko sinasabi rin sa vlog ko po to, bilang isang Pilipino, may pagmamalaki ko na ako'y Pilipino, taas noo ako kahit kanino. Noong panahon po ng nanunungkulan pa bilang presidente, ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Number 2, kaya masasabi ko po yan, na kahit ako, even me, na sa Davao, lahat po ng lugar sa Mindanao, alas na ikutan ko nung panahon po ni Tatay, very peaceful, maglakad ka, tahimik, gabi, wala akong kinakatakutan, at wala, talagang takot yung mga kriminal, So, iba po ang tatak Duterte, talagang ipinakita niya po na poprotektahan po tayo ni Tatay, hindi lang tayo pinotektahan, itinaas pa po niya ang ating moral bilang Pilipino. Yes. Very good. Well, may comment ako dyan. Yung pinaggagawa ni na Franz Castro, parang isang malaking katangahan yan. Totoo. I want to explain why. Dada sila ng dada about ICC. ICC can be invoked if the country is unwilling or unable to conduct prosecution. Ngayon, andyan sila sa Quezon City Prosecution's Office, nagfa-file ng kaso. So, ibig sabihin, di ba? Are we unable or are we unwilling? Wait, on the one side, let's talk about ICC. Tapos, on the one side, file tayo sa Quezon. I do not see the sense na... Can you see the huge... Mahirap talaga magseta pala pag live TV. Dahan-dahan lang, attorney. At nakita naman natin, so obvious talaga na propaganda lang talaga ang ginagawa nila. Wala nang ibang intention pa at parang paninira lang. Sir Chan, isa na lang sa akin dito ay ano po ba ang sigaw ng ating mga kasamahan dyan sa yung patuloy na isinasagawang rally? Actually, isa lang po ang sigaw po rito ng lahat ng pinagsama-sama ng sabay ng Pilipino. Bumalik po, ibalik po ang tunay na agila. Ibalik po ang Duterte. At yun po ang panawagan po ng lahat ng mga kasamahan po natin dito sapagkat nakita po natin yung tunay na malasakit at may kamay na bakal sa mga masamang loob. Kaya panawagan po ng nandito po sa atin, ibalik po ang totoong agila ng Pilipinas. Demokrasya tayo. So may karapatan lahat sa kanilang panini. Pwede ba magtanong? Sige, sunod ako sa Ma'am Lorraine. Sir, kasama din ba sa goals ninyo, sa adhikain ninyo,
na by 2025 wala ng CPP, NPA, NDF sa loob ng Kongreso? Ma'am Lorraine, before ako sagutin yan, at alam niyo po, nais ko muna pong kung yung pagkakataong ito na batiin po kayo po ang mga bagong bayani po ng mga mamamahayag ng ating bansang Pilipinas. Ano po ma'am? Kayo po ni Ka Eric at saka po ni kayo po Dr. Lorraine Badoy. So sagutin ko po yung tanong po nyo. Ano po regarding po dyan sa 2025 kung wala na. Basta ho, matanggal po yung salot na 3 kamatayang black dyan na nasa Kongreso. Ano ho, mawawala ho yan. Paliwanag ko lang ho, bakit merong peace talk ngayon? Bakit may banner kami no peace talk? Yan ho ang senyales na mahina na po ang mga CPP-NPA. Ano ho? Ngayon, para ho sila, makapag-recruit, kailangan ho nila ng peace talk. Kumbaga sa boxing ang laban ho dito, yayakap muna sila. Mahina na eh. So, we wish 2025 maging matataglo ho itong gobyernong ito. We are looking forward na sana maamoy ng mga nasa gobyerno yung totoong kalaban po at ang salot ng bayan makita po at maamoy po ng gobyernong ito. So, mabuhay kayo. Yes. Napakaganda. Sir Dan, may habol ako kasi alam niyo naman, ang tambalang Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte, talagang niyakap po yan ng ating mga kababayan ng eleksyon. Mayorya po ng ating mga kababayan ang naniniwala po dito sa unity team, di ba? Pero nakakalungkot kasi parang higit isang taon para talagang sinusubukan po ang kanilang samahan yung itong administrasyon. Kaya po meron tayong sigaw na Protect Sara, Support Sara. Gaano po ba kahalaga itong ginagawa niyo mga panawagan? At the same time po, ang lakas po ng ating mga vloggers online dahil dito rin po nangyayari ang atake ngayon. Ano po ba ang inyo ring panawagan po, Sir Dan? Well, bago ko manawagan, actually sasabihin ko, prangkahan ako. Nabutol din ako. Kasi inaasahan ho namin na parang hindi planado eh. Parang hindi pinag-usapan to na wala pinag-usapan na plano silang dalawa. Si BP Sara, si Bongbong Marcos at nakawan ako. Akala ko nasa kung ano pa mabanggit mo, Sir Dan. Relax muna tayo, Sir Dan. Demokrasya. Demokrasya, Sir Dan. Pero, sige po. Patuloy po, Sir Dan. Yes, Sir Dan. Sir Dan, nabanggit po sa akin na malakas na daw po ang ulan dyan.